Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon at bibigyan ng reaksyon. Ito po ay nagbula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na... Basahin natin, Bastos TBJ. Binura sa team song ng Itbulaga. Ayan! Paulo, Isko, Betong at Buboy. Ito ang pinakamatinding balita ngayon. TBJ binura sa team song ng Itbulaga. Si Paulo nagparinig. Opa. Wow ha. Legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay manonotify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat. Sulang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. At i-shoutout naman natin ang tatlong masusugid nating tagapakinig sa aking YouTube channel na sina Roy Mishano Mogol. Miss Ders TV pa shoutout po, watching from Marinduque. Ayan. Saan ka po ba sa Marinduque, ano? At syempre, shoutout din natin si Charles Justin. Pa-shoutout po, Miss Ders TV. And syempre, shoutout din natin si Joe Cruz, 75. Sabi niya, thanks for supporting TBJ and Legit Dower Cards. Salute, watching all your update. Pa-shoutout, Madam Ders from Alberta, Canada. So, yan, shoutout po sa inyo. And maraming salamat sa pagsuporta din sa TBJ at syempre sa ating munting channel. So, eto na at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa ratings ng mga noontime show sa ating bansa. Ayan, para po sa September 15 and number 1 daw yung kabila September 18. So, makikita natin dito ang Tape Bulaga, 3.1%, 3.1%, at ang It's Showtime, 3.1%, and sa September 18, 3.4%. At ang E80 naman ng TBJ noong September 15, 4.3%, at noong September 18, 3.7%. Ayan, nakikita natin ngayon talaga ang TBJ, ang E80 ay hindi talaga bumababa, yo! Na sinasabi nga nung kabila, nagna-number 1 naman daw sila, na marami nagsasabi na nagna-number 1. Pero eto, nakikita naman natin ngayon na 4.3. Yes, September 18. Talagang since day 1, hindi natatalo ang E80, mga katunay. Yes! Yan ang lakas ng TBJ at ng Legit Dower Cards. Iba talaga kapag branded at talagang tunay. Talagang maaasahan natin yan. Napapatawa ko. Pero palakpakan natin ang E80 sa matinding pinapakita nila at kahit kailan hindi sila bumababa at pinatunayan ng TVJ na kaya nila kahit wala sa kanila ang pangalang Itbulaga. So, sa latest na ratings ng E80, para po yan kahapon. Bumaba po ang ratings nila marahil dahil maulan, may aberya na naman dyan sa Kamaynilaan kasi sa Manila po talaga malakas ang TBJ. Kaya pag bumaba ang ratings ng E80, alam na agad na may problema sa Kamaynilaan. At dahil nga po bumaba ang ratings ng E80, ang mga panatiko po ng Tape Bulaga at panatiko ng It's Showtime, nagdidiwang. Sabi nila, konti na lang daw, mauungusan na nila ang E80. Di rin. Talaga lang. Paano mauungusan? Nakikita naman natin, no? Tignan natin, sige. Kung yun ang sinasabi nila. Kung mauungusan nila ang E80, basta ang importante lang naman kasi, di ba, ganito. Sa TVJ kasi,
ang importante sa kanila ay makapagbigay ng tuwa at saya sa lahat ng mga tao. Siguro yung ratings na yan is dagdag regalo na lang sa EAT, sa TVJ at Legit Dabarkads. Pero kung tutuusin na hindi naman masyado siguro importante sa kanila yan. Dahil lagi nilang sinasabi, gusto lang nilang magbigay ng tuwa at saya sa mga tao. Yung mga malulungkot, gusto nilang pasayahin. Yung mga kumakain, gusto nilang mabulunan sa kakatawa. Ayun, di ba? Yun ang gusto ng TVJ. Hinilinga nila kahit na hindi sila noontime show nung lilipat sila sa TV5. Kahit na ilagay sila kahit saan, basta importante makapagbigay sila ng tuwa at saya. Ayan ang TVJ. Kahit maungusan man sila o ano, importante, tuloy-tuloy pa rin ang legasiya na ibinibigay ng TVJ at ng Legit Dabarkads sa lahat ng mga tao. So, sa panaginip ng po nila yun mangyayari kasi may aberya lang, kaya ganyan kababa yan. Pero ang real ratings niyan or ang normal na ratings ng EAT ay nasa 4% pataas talaga. Yes. At mahirap yun maungusan. Samantalang ang Tape Bulaga naman, nalamangan po ng It's Showtime, nilamon na talaga sila ng It's Showtime. Ang Tape Bulaga patuloy na bumababa ang ratings, kaya pala nitong mga nakaraan may mga pakulo silang intriga para pala yun ay panoorin sila ng mga tao. Wala lalong manonood sa kanila pag ganyan po ang estilo po nila upang makapanghatak ng mga viewers. So, galawang desperado na po kasi yun. Maging totoo po tayo, okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa post na ito at batay dito, ang ama ng Tape Inc. at ang owner of It Bulaga, Mr. Halusos at ang ilan sa mga ex-hosts. Salamat po sa inyong pagtataguyod sa ating ibisimula noong 1979. Tapos, may pinost silang picture dito na kung saan ay contract signing ata ito dyan sa GMA Network, ano? Tapos pinakasulat dito ang ama ng It Bulaga, the owner and host daw. Correct lang natin yung post na ito. Ang tama po niyan, ang It Bulaga owner ay si Joey De Leon. Siya po ang nag-create nito. Wala pa man ang tape, hindi ito na-create sa ilalim ng kumpanya po ng Tape Incorporated. Kaya hindi po nila ito pwedeng angkinin ng ganun-ganun na lang. Tama! Ang It Bulaga, wala pa yung tape niyan, talagang naisip na yan ni Sir Joey De Leon, di ba? Sila lang po ang nag-trademark nito pero hindi sila ang nag-create nito kundi si Joey De Leon. Yes. Yung tungkol sa 1979 na yan, correct na din natin yan. Noong 1979, wala pa yung tape wala yan pa po ang tape na namamahala dyan sa It Bulaga. Ay, nako, kayo na, masyado kayo Ano sinasabi nyo 1979? No, nalandiyan na ang tape, wala pang tape niya nung 1979. Mariosep kayo, no? Kung magbigay kayo ng ganyan-ganyan, di ba, Dars TV, no? Mali-mali yung mga impormasyon nila. Kaya kayo makikinig lang tayo dito kay Dars TV. Ito ang nagbibigay ng tamang impormasyon ukol sa update sa It Bulaga. Ay, sa It Bulaga tuloy. Sa TVJ at EAT. Siyempre, nasasabi ko yung It Bulaga kasi kapag TVJ ang pinag-uusapan natin, hindi talaga natin maitatanggi na ang It Bulaga ay ang TVJ. Ang TVJ ay It Bulaga. Iisa lang yan. No? Kaya tama. No? It Bulaga. TVJ yan di ba? Pero, umeere na po at namamayagpag na ang It Bulaga. Yes. Ayan. Isang patunay na bago dumating ang tape para i-produce ang It Bulaga ay buo na po ang salitang It Bulaga na creation nitong si Joey De Leon. Isang matibay din na pruweba na magagamit ng TVJ ang tungkol sa 1979 na yan na bago pa man dumating ang tape sa It Bulaga ay naka 2 years na po ang It Bulaga sa entertainment industry. Huwag nating tangkilikin ang maling info na katulad nito dahil ang hirap pala doon sa kabila, no? Kapag ikaw makakaisip ka ng maganda tapos magugustuhan nila, no? Sisipain ka tapos sila makikiyabang. Hanan, paulit-ulit nating ipagsisigawan sa kanila nang magising-gising naman sila, no? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa tila baga ay pagpaparinig ni Paulo Contis after makuha po ang YouTube channel ng TVJ na may 5.32 million. Dati na, ngayon ay 5.28 million na lang. So ang laki po ng binaba, di ba? Simula nung napapunta ito sa kanilang mga kamay. Unti-unting pababa ng pababa, no? So, bago po sila mag-live dyan sa YouTube channel na yan, may pagsasaya po palang nangyari. Nagdiwang ang mga Tape Bulaga hosts.
na nung may YouTube, nung nakuha po, no, itong YouTube channel ng TBJ. So, ganito po ang sinabi ni Paulo Contis. Yan ba yung YouTube natin? Yan po yung sinabi niya dun sa live nila. Alam naman nila na inagaw lang yon sa TBJ, tapos may ganitong kasiyahan pa, na para bang masaya sila na may naargabyado silang tao, na may naagawan silang iba, kaya hindi nakapagtataka na maraming magagalit sa kanila at maging ang mga host kasali na din sa galit ng mga taong bayan, dahil hindi lang basta trabaho yung ginagawa nila sa show, kundi nangaasar na din po sila sa mga netizen at syempre sa mga supporters po ng TBJ. Ayun, dun sa sinabi ni Paulo, sorry Paulo ha, no, yung sinasabi mo na yan ba yung YouTube natin? So kung ang pinagmamalaki nyo na nakuha nyo ang YouTube channel ng Eat Bulaga is para sa akin, hindi ka dapat maging proud. Alam mo yun, hindi ka dapat maging proud na nakuha mo yung YouTube channel ng Eat Bulaga. Kasi alam mo kung bakit. Hindi po kayo ang naghihirap niyan para mag-subscribe yung mga tao dyan. Sige, sinasabi nyo, tape din, may karapatan. O sige, nandoon na tayo, o pagpalagay natin. Diba? Pero ang may karapatan dyan is ang TVJ. Alam nyo kung bakit? Walang subscribers na magsasubscribe dyan kung hindi nila nagustuhan ang napapanood nila dyan. At hindi magsasubscribe ang mga subscriber dyan nang dahil lang sa pangalan ng Eat Bulaga. Diba? Ang mga tao nagsasubscribe yan kung gusto nila ang ipinapakita mo. Kung gusto nila yung napapanood nila. At lalong-lalo na kung saan sila nagiging masaya sa mga segment na pinapakita dyan. At mga palabas dyan na pinapalabas sa channel na yan. Sino ang naghirap dyan para makuha ang mga subscribers na yan? Hindi po ang tape. Ang TVJ. Ang legit Dabber Cats. Diba? Sino ang humatak sa mga tao dyan para mapasubscribe dyan? At maraming magkaroon ng views dyan dati. Hindi po ang tape. Ang TVJ at ang legit Dabber Cats. Dahil, kahit na sabihin nyo na Tape Incorporated ang may-ari ng YouTube channel na yan, kung hindi maganda ang mapapanood ng mga tao dyan at hindi masasatisfied ang mga tao dyan, walang magsasubscribe dyan at hindi aabot ng 5 million something yan. Ayun yun. Kaya dito sa YouTube channel ng Eat Bulaga, TVJ, ang malaking sakripisyo na ginawa dyan sa channel. Napakalaki ng ginawa nilang sakripisyo dyan. Kaya kung napunta man sa inyo ang YouTube channel na yan, hindi ka dapat maging proud. No? Hindi mo dapat ipagbunyi. Dahil ang naghirap niyan ay labag sa kalooban nila ang pagkakakuha nyo ng channel na yan. Okay lang sana na magbunyi kayo. Okay lang na magdiwang kayo at matuwa kayo. Kung pumayag talaga at hindi labag sa kalooban ng TVJ na mapunta sa inyo ang YouTube channel na yan. At sila mismo ang nagbigay sa inyo. Kaso, labag din yan sa kalooban nila. Kaya wala kayong na magbunyi o matuwa na nasa inyo ang channel na yan. Dahil another bato na naman sa inyo yan. Yung tipong pinaghirapan ng iba, kayo ang nakikinabang. Kaya naman marami po talaga yung nagagalit kasi kasama na po yung mga host kasi ganito nga po yung mga nangyayari, no? So narito po yung video ng sinabi nating ganap after makuha po yung YouTube channel ng Tape Bulaga, YouTube channel ng Eat Bulaga sa TBJ na merong 5.32 million. So, kitang-kita po ang katotohanan na sila'y napakasaya sa pag-asang sila'y makakuha po ng 100k viewers kada araw pag sila'y doon nag-live sa YouTube. So, doon sila nagkamali dahil mataas na po ang 1.9k sa kanila. Ang nangyari, yung 5 million na subscribers, 5.32 million subscribers, nanganganib po na maubos pa po ang iba dyan. Maaari. So, yung iba po dyan kasi, hindi pa po alam na nasa kamay na po ng Tape Bulaga ang YouTube channel po ng TBJ. So, pag nalaman po ng 5 million mahigit na yan, ang balita, baka maubos po yung subscribers ng YouTube ng Tape.
na nakuha po sa TBJ. So, hindi porket maraming subscribers, yun na yun. Tingnan din Oo. nila kung may magkaka-interest ba sa kanila at alam naman natin ang katotohanan, 'di ba, na talagang sinasampal na po sa kanila ng mga tao, 'di ba? So kahit pilitin man po nila na makipag-agawan sila sa YouTube na may malaking subscribers, still ganun pa din po ang status ng online viewers nila. At saka sigurado ba na yung 5.3 something na yan ay talagang manonood sa kanila ng buo yan? No? Ang iniisip nila is yung 5.3 million something na nakasubscribe dyan, eh talagang maraming manonood sa kanila na haabot sila ng 100,000 views kada labas nila. Ay siya nawa. Sana mangyari. Usapan naman natin ang tungkol sa team song ng Itbulaga na kung saan instead na Tito Vic at Joey ang nasa team song, pinalitan po ng Paulo Escobetong at Buboy na daw na isang malaking kabastusan ito sa TBJ. Bakit nila papalitan ang mga pangalan sa kantang Itbulaga? Belong ba sila sa 1979? Hindi sila bagay dyan. Patuloy lang na mababash ang Wala kasi kayong basbas ng TBJ kung tutuusin eh. Ano ba yan? No, hindi naman kayo talaga. Ewan ko ba? Talagang ginampanan nyo na talaga. show nila pag ganito yung ginagawa nila, no? Dahil Kaya marami naiinis sila sa kanila, mismo, grabe. na panati ko po ng tape ang may kagagawan ng mga ganitong mga usapin. Di ba? Parang ang nangyayari, sila po yung nagpapaningas ng gulo. Oo. Di ba? So, ang nakakatuwa po dyan, kinanta pa po ng panati ko ng tape yung team song na Itbulaga at na-replace ang Tito Vic at Joey. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo yung mukha niya. Ito na lang post niya po ang ipapakita ko sa inyo. Nakatunayan ay binaboy niya po ang team song ng Itbulaga. Isa lang masasabi ko sa bumaboy ng team song ng Itbulaga. Bago mag-post, mag-isip muna dahil pinagtatawanan lang sila ng mga tao. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Durs TV. Oh, talagang nakakainis no, ang aga-aga. Medyo kumuluntong ang dugo ko. Eh, ngagamot sa high blood dyan, ha? Naka, ha? Pero niya ako isang Atena ng Durabera dyan. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, kayo po ang mag-comment, no? Sa comment box, ilabas nyo ang high blood nyo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.